Akala mo baligtas ka sa kamay ng sariling pamilya? Paano kung ang kapatid mong pinagkakatiwalaan mo siya pala ang magiging pintuan ng isang sumpang hindi na dapat gumising? Isang bata, isang kamalig at dalawang albularyong magkakapatid, sino ang maliligtas? O lahat sila, kakainin ng dilim? Babala, ang kwentong ito ay kathang-isip na hango sa mga tunay na paniniwala at kwento-kwento sa mga baryo. Huwag isiping totoo ang lahat ng bahagi ng salaysay. Ang layunin nito ay maghatid ng kilabot at aral sa mga manunood. Kung may pagkakahalintulad sa totoong tao o pangyayari, ito'y nagkataon lamang. Sa gitna ng malalim na kagubatan ng Barangay San Isidro, may isang lumang hasyenda na itinayo pa noong panahon ng mga Kastila. Sa mga nakapalibot na baryo, kilala ito bilang tahanan ng mayamang Doña Felisa, isang biyudang matagal nang lumalaban para mabuhay ang nag-iisang anak na lalaki. Ngunit sa likod ng matataas na pader at bakod na bakal ng hasyenda, may mga bulong-bulungan, mga lihim na bumabalot sa magarbong buhay ng Donya. Sinasabing sa bawat sulok ng hasyenda, may mga anino na hindi basta tao, kundi mga nilalang na nagbabantay, gutom sa laman at uhaw sa dugo. Isang gabi ng Hunyo, habang bumubuhos ang malakas na ulan at kulog, nagising ang baryo sa iyak ng bata. Sa gitna ng bagyo, biglang kumalat ang balita na nawawala ang anak ng Donya, ang batang tagapagmana ng lahat ng yaman. May mga nagsabing kinuha ito ng mga aswang na matagal nang umiikot sa kagubatan, umaaligid sa hasyenda na tila inaamoy ang dugo ng walang kamalay-malay na bata. Natakot ang mga tao, nagsara ng bintana, at nagsindi ng kandila sa bawat sulok ng bahay, umaasang mailalayo sila sa dilim. Ngunit may dalawang magkapatid na hindi nag-atubili, sina Andres at Lando, mga batang albularyo na kilala sa baryo bilang tagapagtaboy ng masasamang espiritu. Sila ang tinatakbuhan kapag may inaaswang na may sakit o kapag may nilalang na hindi maipaliwanag ang kilos. Tahimik na lumabas ng bahay si Andres, bitbit ang lumang itak at bote ng langis na pinaliguan ng mga dasal. Sumunod si Lando, mas bata ngunit mas matapang pagdating sa pakikipagtunggali sa mga nilalang ng dilim. Hindi nila alintana ang patak ng ulan na tila naninibasib sa kanilang bala. Ang bawat hakbang sa putikan ay nag-iiwan ng bakas na agad dinatangay ng rumaragasang tubig. Ngunit hindi sila bumabalik. Hindi sila natatakot. Sapagkat alam nila, kung hindi nila maililigtas ang bata, maghahari ang takot sa buong baryo. Sa ilalim ng anino ng mga punong kahoy, naramdaman nila ang kakaibang lamig. May mga aninong dumadaan sa likod ng mga puno. Sumisipol ang hangin, nagdadala ng bulong na parabang tawag ng demonyo. Ngunit hindi na tinag ang magkapatid. Alam nilang ang tanging paraan para maligtas ang bata ay suungin ang kuta ng mga nilalang na ito, ang abandonadong kamalig sa likod ng hasyenda. Sinasabing doon nagtatago ang mga nilalang tuwing gabi, sumasayaw sa dilim habang pinaghahatian ang laman ng kanilang biktima. Ngunit ngayon, may bagong laman silang inaasam, ang dugo ng tagapagmana. Sa bawat hakbang papalapit sa kamalig, ramdam ni Andres ang kabog ng dibdib ni Lando. Ngunit ni isa sa kanila ay walang kumikibo. Ang kanilang mga mata ay nag-aalab, hindi sa galit kundi sa tapang na hatid ng panata nilang protektahan ang baryo laban sa anuman, kahit aswang pa ito. May mga kuliglig na biglang nawala ang koro. Ang huni ng uwak sa sanga ay tila babala na may darating na kapahamakan. Sa dilim, sumilay ang hugis ng isang maliit na katawan, nakahiga sa sahig na kahoy, walang malay, basang-basa at nanlalamig. Ang batang anak ng Donya. Dahan-dahang lumapit si Lando. Nanginginig ang kamay niya habang hinahawakan ang pulso ng bata. Buhay pa, mahina, ngunit humihinga. Ngunit bago pa man nila mayahon ang bata sa dilim, may narinig silang kaluskos sa bubungan. Kasunod nito ang mga yabag, magagaan ngunit mabilis. Sa kisamin ng lumang kamalig, unti-unting bumubukas ang mga mata ng mga nilalang na kanina lamang ay akala mo'y bahagi ng dingding. Pula ang mga mata, dilaw ang ngipin at ang hininga nila ay amoy bulok na laman. Hindi alam ng magkapatid kung saan sila magsisimula, sa pagliligtas ba ng bata o sa pagtataboy sa mga nilalang na nagkakandirit sa kanilang paligid. Tanging ang liwanag ng munting lampara at ang dasal ni Andres ang nagsisilbing balwarte nila laban sa panganib.
Ngunit sapat ba ito para maiahon nila ang bata pabalik sa liwanag? O magiging handog sila sa mga nilalang na matagal ng gutom sa laman ng tao? Sa gitna ng katahimikan, bumigat ang hangin. Umalingaw ang isang sigaw na hindi nila matukoy kung kanino galing. Sigaw ba iyon ng bata o hiyaw ng nilalang nasabik sa dugo? Bago pa man sila makakilos, isang pares ng pulang mata ang tuluyang lumitaw sa dilim, diretsong nakatitig sa magkapatid na albularyo. Ang gabi ay lalong lumalim at ang ulan ay tila hindi na ulan kundi mga pawis ng mga kaluluwang nauna na sa kanila. Wala silang ibang magagawa kundi harapin ang kadiliman o tuluyang lamunin ito. Hindi na halos makagalaw si Lando nang maramdaman niyang umangat ang malamig na ihip ng hangin mula sa sahig ng kamalig. Para bang may dumadaan na hindi nakikita, may mabigat na presensya na sumisinghot sa paligid. Si Andres naman, bagamat nanginginig ang mga daliri sa pagkakahawak sa itak, ay pilit na pinipigilan ang sariling umatras. Sa harap nila, ang bata ay bahagyang dumilat, ngunit ang titig nito ay blanko, waring may tinitingnan na iba, sa kabila ng dilim. Isang mahina ngunit malamig na bulong ang umalinggaw, tila ba galing sa mismong dibdib ng bata. Hindi na alam ni Lando kung ang naririnig niya ay boses ng hangin o tinig ng kung anong nilalang na sumasanib sa bata. Sa labas, ang ulan ay lalo pang lumakas. Bawat patak nito sa yero ay parang pinatalas na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan. Sumagi sa isip ni Andres ang sinabi ng kanilang yumaong lolo, na sa tuwing bumubuhos ang ulan ng walang tigil, nagigising ang mga nilalang na naninirahan sa ugat ng mga punong kahoy. Ang mga aswang, ayon sa matandang alamat, ay hindi basta umaatake kung maliwanag ang buwan, ngunit sa mga gabing katulad nito, walang sinag ng buwan na sasagabal sa kanilang pangangaso. Minsan na ring tinangka ng magkapatid na ipaliwanag kung paano nila natutunan ang panggagamot at pagtawag ng dasal na panlaban sa dilim. Bata pa lang sila, itinuro na sa kanila ng kanilang ina, isang albularyong tinatawag tuwing may nagpupumiglas na nilalang mula sa ilalim ng lupa. Ngunit hindi nila inaasahan na balang araw, sila mismo ang haharap sa ganitong uri ng lagim. Mahina ang tinig ni Lando habang nagbubulong ng orasyon na paulit-ulit niyang naririnig mula sa kanilang ina. Ngunit sa bawat bigkas niya, parang lalong dumadami ang mga aninong gumagapang sa kisam. May mga matang kumikislap-kislap, nawawala at muling lumilitaw na para bang inaamoy ang kanilang takot. Isang biglang lagitik ng kahoy ang bumasag sa katahimikan. Mabilis na tumingin si Andres sa may sulok. Doon niya nakita ang isang nilalang na hindi niya maipaliwanag ang itsura. Parang tao, ngunit baluktot ang mga braso, at ang mukha nito ay kalahating tao, kalahating hayop. Ang balat nito ay parang balat ng kalabaw na basa sa ulan. Dahan-dahan itong gumagapang pababa mula sa sinirang biga ng bubong, diretso sa kanila. Huminga ng malalim si Andres, pinilit na hindi manginig ang boses. "Huwag kang bibitaw, Lando. Tapusin mo ang dasal," bulong niya sa kapatid habang iniangat ang itak, handang sumalag kahit paano. Sa di kalayuan, biglang humalakhak ang isa pang nilalang, tunog na mas malala pa sa iyak ng pusang nasasaktan. Ang tawa nito ay parang humahalo sa lagitik ng ulan. Ang bata, sa gitna ng lahat ng ito, biglang napahikbi. Bumilis ang paghinga nito, at sa isang iglap, dumilat ang mga mata, pula, parang sinlamlam ng apoy. Napaatras si Lando, muntik nang mabitiwan ang bata. Ngunit bago pa siya makatakbo, naramdaman niya ang malamig na kamay ni Andres sa balikat niya. Hindi sila pwedeng umatras. Kapag iniwan nila ang bata, tapos na ang lahat para sa baryo. Habang pinipilit niyang ipagpatuloy ang dasal, napansin ni Lando ang mga lumang anting-anting na nakasabit sa liig ng kanyang kuya. Alala niya pa kung paano nila iyon nakuha. Isang matandang bulag ang nagbigay noon sa kanila, kapalit ng gamutan sa isang apo. Sabi ng matanda, ang anting-anting ay hindi basta pananggalang, kundi pinto rin sa mga bagay na hindi dapat makita. Hindi niya iyon naintindihan dati. Ngunit ngayon, sa bawat titig niya sa anting-anting, pakiramdam niya ay may kung anong bumubulong sa kanya. Mga tinig na hindi kanya, mga imaheng pumapasok sa isipan niya na parang bangungot na gising. Sa labas ng kamalig, tila may humahampas sa pader na kawayan. Minsan, parang kamay. Minsan, parang mga kuko na kumakalmot. Ang mga anino sa labas ay gumagalaw, sumasayaw sa liwanag ng kulog.
Sa isang iglap, bumukas ang isang bintanang dati ay nakakandado. Pumasok ang malamig na hangin, kasunod ang amoy ng lupa at bulok na laman. Napakapit si Andres sa itak ng mahigpit, nanlalamig ang palad niya, ngunit ang mga mata ay hindi bumibitaw sa nilalang na palapit ng palapit. Ang oras ay bumagal. Ang hininga ng magkapatid ay parang sabay na tumigil. Sa likod ng mga halakhak at bulong, may isang tinig na nangingibabaw, isang tinig na parang pamilyar. Para bang tinatawag sila ng kanilang ina, ang matagal nang namayapang albularyo na sinumpa ang babalik kung sakaling kailanganin sila. Ngunit paano kung hindi ito ang ina nila? Paano kung boses ito ng kung anong nilalang na gustong sirain ang paniniwala nila, sirain ang loob nila bago sila wasakin? Humakbang si Andres, tinutok ang itak sa nilalang na ngayon ay ilang dangkal na lang ang layo. Ngunit bago pa niya ito mahampas, biglang nawala ito sa harap niya, para bang usok na tinangay ng hangin. Ngunit ang halakhak ay nanatili, palakas ng palakas, palapit ng palapit. At ang batang dapat sana itulog lang ay biglang umupo, tumitig sa kanila, at sa isang tinig na hindi kanya, ibinulong ang hindi nila inaasahang salita, hindi kayo makakaalis. Napaatras si Lando nang biglang umangat ang ulo ng bata, at tumitig sa kanya ng diretsyo, ang mga mata nitong pula at kumikislap na parang pinagmumulan ng init sa gitna ng malamig na hangin. Gustong-gusto niyang bumitaw at tumakbo palabas ng kamalig, ngunit sa bawat hakbang niya paatras, parang may humihila sa mga paa niya pabalik sa madilim na sulok kung saan naroon ang bata. Si Andres, bagamat nanginginig na rin ang kamay, ay pilit ikinakampay ang itak sa hangin, umaasang kahit papaano ay tatablan ang mga nilalang na palapit ng palapit. Ngunit ang mga anino, imbis na umatras, ay lalo pang dumami. Para silang mga maliliit na aninong tumatago sa pader, gumagapang sa sahig, umaakyat sa kisame na parang mga ibong sumasalisi sa pagitan ng mga sinag ng lampara. Sa biglang lagaslas ng ulan, nakarinig sila ng sigaw mula sa labas, isang boses ng lalaki na humihingi ng tulong. Napalingon si Lando sa dungawan at nakita ang pamilyar na mukha, si Mang Berto, ang matandang katiwala ng hasyenda. Basang-basa ito, duguan ang balikat, at pilit na inaabot ang kaway ng magkapatid. Mga hidyo! Ilabas niyo ang bata. Ilabas niyo siya bago kayo lamunin ng dilim, sigaw ni Mang Berto habang pilit na umuusad sa maputik na bakuran. Ngunit bago pa man siya makalapit sa pinto ng kamalig, bigla siyang hinila pabalik ng isang maitim na anino na para bang mula mismo sa lupa. Nawala ang sigaw at ang iniwang bakas lamang ay ang pag-ikot ng putik na parang may sumisipsip mula sa ilalim. Nanigas si Andres. Kilala niya si Mang Berto, isa ito sa mga nag-alaga sa kanila noong wala pa silang ina. Kung pati ito hindi nakaligtas, paano pa sila? Ngunit hindi pa rin niya magawang iwan ang bata. Sapagkat sa ilalim ng takot, alam niyang kung hindi nila maisasama ito palabas, wala na silang mukhang ihaharap sa baryo. Lumapit siya kay Lando at marahang hinawakan ang batok nito. Wala tayong pagpipilian, Lando. Kailangan nating ilabas ang bata kahit magdilim pa ang paligid. Ngunit parang pinaglalaruan sila ng dilim. Ang mga aninong kanina ay nasa kisame lamang, ngayon ay bumababa na sa kanilang paligid. May humahaplo sa balikat ni Lando, malamig, parang basang ugat ng puno. Napapikit siya at pilit pinatatag ang loob. Ngunit sa isipan niya, biglang sumagi ang isang alaala, ang kanilang ina, nakaupo sa harap ng kalan, paulit-ulit na inuusal ang pangalan ng isang lalaking hindi niya kilala. Dati inisip niya na wala lang iyon. Ngunit ngayong nasa gitna siya ng dilim, malinaw ang tinig, ang pangalan na iyon ang binubulong ngayon ng bata na may pulang mata. Paano nito nalaman? Sino ang nilalang na iyon? Samantala, sa labas ng kamalig, unti-unti nang nabubuo ang mga hubog ng katawan ng iba pang aswang. Ang ilan, may mahahabang lieg, ang iba na may mga mukhang nilapan ng sarili nilang gutom. Sa likod ng kagubatan, may mga dilaw na matang sabay-sabay na bumubukas, dumudungaw mula sa likod ng mga puno. Isa-isang bumubulusok sa paligid ang mga ibong uwak, nagliliparan sa bubong na parang mga mensahero ng kamatayan. Bawat pakpak nilang kumakampay, bumabagsak ang mga tuyong dahon na tila papel na sinunog sa ilalim ng ulan. Bigla namang napatingin si Lando sa sahig nang may maramdaman siyang basang init.
Nakita niyang may lumalabas na pulang likido sa ilalim ng bata, dugo, ngunit imbis na kumalat, gumagapang ito pataas, bumabalot sa mga binti ng bata na parang buhay na ahas. Hinila niya si Andres, ngunit parang napako ang kuya niya sa kinatatayuan. Sa gitna ng gulo, biglang sumingit ang isang tinig na hindi na bata, hindi rin babae. Isang malalim na boses na parang galing sa ilalim ng lupa. Ang sinumang magtangka, magbabayad. Ang dugo ay dugo. Sa di kalayuan, umalingaw ang malakas na lagabog. May isa pang kamalig na biglang bumagsak, bumigay ang bubong at bumalot ang itim na uso. Sumasabay ang amoy ng nasusunog na damo, halos sa mabahong amoy ng nabubulok na laman. Sabi ng matatanda, kapag may ganitong usok, may inihahandog na buhay ang mga nilalang ng gubat. Ngunit sino ang susunod? Dahil sa panginginig, napabitaw si Andres sa itak. Gumulong ito sa sahig, at sa isang kisap mata, sinunggaban ito ng isa sa mga aswang. Itinago ito sa dilim na parang alam nilang iyon ang tanging sandata ng magkapatid. Napamura si Andres. Ngayon, wala na silang depensa, kundi ang mga orasyon na natutunan nila sa maikling buhay nila bilang mga batang albularyo. Sa gitna ng lahat, naramdaman ni Lando ang isang mainit na luha na bumagsak sa pisngi niya. Hindi niya alam kung sa kanya iyon o sa batang pinipilit nilang sagipin. Ngunit sa bawat pagpatak ng luha, lalo siyang pinanghihinaan. Hanggang kailan sila lalaban kung lahat ng daan palabas ay tinatakpan ng mga matang pula at halakhak ng mga nilalang na gutom sa laman? Sa pinakailalim ng dilim, may naramdaman si Lando na kakaiba, isang sulyap ng liwanag na tila bumubulong sa kanya na tumakbo. Ngunit paano? Paano kung bitawan niya si Andres? Paano kung iwan nila ang batang tagapagmana? Ang bawat tanong ay parang karayom na bumabaon sa isip niya habang ang mga nilalang ay unti-unti na nilang naririnig na humahaplos sa kanilang mga liig. Sumisikip ang dibdib ni Lando habang ramdam niyang parang umiikot ang buong kamalig sa paligid nila. Ang mga halakhak ng mga nilalang ay hindi na lamang nanggagaling sa isang direksyon, kundi parang bumabalot na sa hangin mismo. Pati ang kanyang mga dasal ay tila hindi na tumatalab, at ang bawat pagbigkas niya ay sinasapawan ng mas malalim at malamig na tinig na hindi niya mawari kung kanino galing. Si Andres, nakapako pa rin sa pagkakatayo, ngunit ang mga mata nito'y unti-unting nababalot ng takot, hindi lang dahil sa takot na mamatay, kundi sa takot na baka wala na talagang paraan para makaalis. Ang bata, na kanina'y tila walang malay, ngayoy tuluyan ng nakaupo ng tuwid, nakatitig sa magkapatid na parabang may alam na lihim na hindi nila kayang tanggapin. Sa bawat iglap ng kanyang pulang mga mata, may tila hangin na dumadaloy at umiikot sa paligid, nagpapaikot ng mga abo, alikabok, at basang dahon sa sahig ng kamalig. Sa dilim ng kisame, ang mga aswang ay hindi na lang basta nanonood, ngayoy gumagapang pababa, humahaplos sa sira-sirang pader, gamit ang kanilang mahahabang kuko. Ang ilan sa kanila ay nakanganga, ipinapakita ang dilaw ng ngipin, at ang hininga nila ay parang amoy ng bulok na bangkay. Nagpalinga-linga si Andres, nagbabaka sakaling makita pa ang nawalang itak. Ngunit sa bawat paglingon niya, ang tanging bumabalik sa paningin niya ay ang madugong kamay ng isa sa mga nilalang na kanina pa nakasuksok sa dilim. Ang mga anting-anting na nakasabit sa liig niya ay parang umiinit, parang may gustong kumawala mula rito. Ngunit kasabay nito'y parang may bumubulong sa kanya, isang tinig na gaya ng sa kanilang ina, ngunit malalim at puno ng galit. Umalis na kayo o ipagkakanulo kayo ng dugo. Hindi niya maintindihan kung babala ba iyon o sumpa. Sa isang kisap mata, biglang gumalaw ang bata. Tumayo ito, mabagal ngunit matatag, at ang mga mata nito'y nanatiling pulang-pula. Walang ibang narinig ang magkapatid kundi ang kanyang mahinang tinig, na mas malamig pa sa hangin ng ulan, huli na kayo. Kasabay nito, gumapang pa ang madugong likido mula sa sahig, bumabalot na ngayon hanggang bewang ng bata, na para bang nagiging bahagi na siya ng dilim mismo. Ang sahig ng kamalig ay parang nabubuhay, may mga basag na kahoy na kumikilos na tila may sariling isip, humahadlang sa sinumang gustong lumapit o tumakas. Sa labas, umalingaw ang matinis na sigaw ng isang babae. Ang tunog nito'y masakit sa tainga, parang basag na kampana na naglalaman ng libu-libong tinig. Napakapit si Lando sa braso ni Andres. Kuya, narinig mo iyon?
Si nanay parang boses ni nanay. Ngunit sa halip na pag-asa, takot ang bumalot sa mukha ni Andres. Hindi si nanay yon, Lando. Hindi siya. Ngunit kahit siya, naguguluhan na, dahil sa kaibuturan ng puso niya, tila kilala niya nga ang boses na iyon. Ang mga anino sa paligid nila ay parang nagdiriwang, nagsasayaw sa bawat piraso ng liwanag na nalalabi mula sa lampara. Biglang huminto ang halakhak, at kasabay nito, nagsimulang gumalaw ang mga labi ng bata. Muling lumabas ang malamig na tinig, wala nang makakatakas. Ang dugo ninyo kailangan na. Sa isang iglap, ang buong paligid ay tila tinabunan ng maitim na usok, at hindi na makita ni Lando si Andres, kahit ilang dangkal lang ang layo. Ang usok ay mabigat, malagkit at amoy bulok. Para itong pumapasok sa kanyang ilong at bibig, pinapahirapan siyang huminga. Habang pilit na hinahanap ng magkapatid ang isa't isa, naramdaman ni Andres ang matalim na kuko na humagod sa balikat niya, masakit, ngunit ang mas nakakatakot ay ang malamig na hininga na dumampi sa kanyang batok, parang may umaamoy sa kanya. Sinusuri ang takot sa kanyang puso. Hindi niya alam kung aswang ba ito o ang mismong espiritu na nakasanib sa bata. Sa gitna ng kanyang panginginig, narinig niya ang pangalan niya na binulong ng may panunukso. Andres, kasabay nito, humigpit ang hapit ng usok sa liig niya, na para bang sinasakal siya ng kadiliman mismo. Sa kabilang banda, si Lando naman ay nakadapa na sa sahig, halos madurog ang dibdib niya sa bigat ng usok at takot. Nakikita niya sa gilid ng paningin ang mga aninong dumadaan. Ilang beses niyang inisip na baka si Andres iyon, ngunit tuwing hihilahin niya ang sarili pataas, ang kanyang kamay ay napapadapo sa balat na malamig at basa, hindi tao, kundi isang nilalang na nakangisi. Ang halakhak ay muling bumalik, mas malakas, mas malapit. Para bang ang buong mundo ay nagiging isang bangungot na gising. Sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman ni Lando ang malamig na kamay ng bata sa kanyang batok, at ang malamig na tinig na pabulong, isa ka na sa amin. Bumagsak si Andres sa sahig nang tuluyang binitawan ng nilalang ang balikat niya. Nanginginig ang buong katawan niya habang pilit na inaabot ang kamay ni Lando na ngayoy hindi na umiiyak, kundi nakatitig na lamang sa bata. Ang batang dati walang malay, ngayoy parang pinagmumula ng mismong dilim na bumabalot sa kanila. Hindi na niya alam kung gising pa ba siya o bangungot na ang lahat ng ito. Gusto niyang sumigaw ngunit walang tinig na lumalabas. Ang hangin sa kamalig ay tila naging mabigat na putik na pumipigil sa kanya na huminga. Sa gilid ng kanyang paningin, namataan niya ang anting-anting na kanina pa niya kinakapitan. Nagulat siya nang makitang kumikislap ito ng mahinang asul na liwanag. Ngunit imbes na mabuhayan ng loob, lalo siyang nanghina. Dahil sa kislap ng anting-anting, nakita niya ang refleksyon ng kanyang sariling mukha, at sa anino sa kanyang likod, malinaw niyang nakita ang imahe ng kanilang ina, ngunit ang mukha nito'y baliktad. Parang nabaligtad ang balat at ang mga mata nito'y puro itim. Dahan-dahang bumuka ang bibig nito at isang matinis na halakhak ang tumagos sa buong kamalig. Napaatras si Andres, napasandal sa malamig na dingding habang ang anting-anting ay unti-unting nawalan ng liwanag. Kuya, mahina ang boses ni Lando, ngunit hindi na ito katulad ng dati. Iba ang tono, parang tinig na hindi sa kanya. Nang lingunin niya ang kapatid, halos mabitawan niya ang ulirat. Ang mga mata ni Lando, na kanina'y puno ng luha at takot, ngayon ay pareho ng pula, katulad ng bata. At sa gilid ng labi nito, umaagos ang manipis na dugong parang lumalabas hindi sa sugat kundi sa loob mismo ng kanyang bibig. Lando, halos pabulong ang pangalan na lumabas sa bibig ni Andres. Lando, ano nang ginagawa mo? Lando! Ngunit imbes na sumagot, umiti lang si Lando, ngiting pilit at malamig. Sabay itinuro nito ang bata na ngayon ay dahan-dahan ng humahakbang papalapit kay Andres. Sa bawat hakbang ng bata, bumubuka ang sahig na parang bibig na gawa sa kahoy at putik. Sa ilalim nito, sumisilip ang mga mata at kamay na pilit umaabot pataas, hinihila ang anumang mapatungan. Kuya, wag ka nang lumaban. Tayo ang handog. Matagal nang hinihintay. Iyon ang mga salitang binitawan ni Lando, ngunit alam ni Andres na hindi iyon ang kapatid niya. Ang tinig na iyon ay parang pinaghalong tinig ng bata, ng kanilang ina, at ng kung sinumang nilalang na bumabalot sa buong kagubatan.
Tinangka niyang bumangon, ngunit parang may mabigat na kadena na kumakapit sa mga binti niya. Sa bawat pilit niyang igalaw ang katawan, mas lalong bumibigat ang hangin. Naramdaman niya ang isang malamig na kamay na gumagapang mula sa kanyang likod. Dahan-dahang ipinapasok ang daliri nito sa mismong gulugod niya na para bang may hinahanap. Hindi na niya alam kung ano pa ang magagawa niya. Ang itak ay wala na. Ang anting-anting ay nawalan na ng bisa. Ang kapatid niya ay unti-unti nang nilalamon ng dilim. At ang batang dapat sana isagipin nila, siya na ngayon ang hari ng mga anino. Nang inangat niya ang ulo, muling bumungad ang mukha ng bata, ngunit sa isang iglap, nagbago ang anyo nito. Tumangkad dito ng kaunti at sa ilalim ng balat nito, animoy may gumagalaw na mga ugat na kulay itim. Muli itong humiti at sa pagitan ng mga ngipin nito, may tumutulong itim na likido na parang langis. Alam mo bang matagal na kayong pinili, sambit ng bata na ngayon tinig ng matanda ang lumalabas. Kayo ang kabayaran sa kasalanan ng ina ninyo. Hindi niya sinunod ang kasunduan. Ngayon kayo ang magpapatuloy. Napatingin si Andres kay Lando na ngayon ay nakaluhod na at tila nag-aalay ng dasal hindi para magtaboy, kundi para tanggapin ang sumpa. Sa likod ni Lando, unti-unting bumubukas ang lupa, at mula roon, umahon ang mga kamay na puro sugat, bumabalot sa katawan ng kapatid niya. Unti-unti itong hinihila pababa, ngunit imbes na sumigaw, napangiti pa si Lando, tinawag si Andres gamit ang boses ng bata na minsang sila ring pinilit nilang sagipin. Hindi na alam ni Andres kung saan siya lalaban o kung may dapat pa bang ipaglaban. Ang mga anino ay nag-uunahang lumapit. Ang halakhak sa paligid ay sabay-sabay na bumubuo ng iisang tinig na parang dasal ng libu-libong kaluluwa na nasuklian ng taksil na pangako. Ang ulan sa labas ay tila umihip papasok ng kamalig, dala ang lamig na parang yelo na bumabaon sa buto niya. Kuya tara na, bulong ni Lando na ngayon hinahatak na rin siya ng mga kamay mula sa lupa. Tapos na tayo ang alay. Ano na ngayon ang gagawin mo kung ikaw si Andres? Tatanggapin mo ba ang sumpa o lalaban kahit wala ng pag-asa? Sa tingin mo, may pag-asa pa ba silang mabuhay? Ano ang gagawin mo sa ganitong sitwasyon? Sa palagay mo, makakaligtas pa ba ang magkapatid? Hindi na alam ni Andres kung alin ang mas mabigat, ang malamig na kamay na bumabalot sa kanyang mga binti o ang bigat ng katotohanang unti-unti na ring nawawala ang kapatid niya sa mundong kilala nila. Naririnig pa rin niya ang boses ni Lando, paulit-ulit na inuusal ang pangalan niya, ngunit imbes na magbigay ng pag-asa, ang bawat sambit ay parang kutsilyong unti-unting sumasaksak sa kanyang dibdib. Ang bata, na ngayon ay mas matangkad na at waring pinaghahalo ang laman at anino, ay dahan-dahang humakbang palapit sa kanya, hawak-hawak ang isang piraso ng itim na kahoy na parang ugat na buhay. Kuya tanggapin mo na, bulong ni Lando, habang ang kanyang mga mata, pula at walang ningning, ay nakatitig kay Andres na tila wala nang kilala. Mabuti na lang tapos na ang lahat, ngunit sa likod ng tinig na iyon, naramdaman ni Andres ang natitirang piraso ng kapatid niya na parang humihingi ng tulong mula sa pinakaloob. Sa kabila ng takot, biglang sumiklab ang galit, hindi galit sa mga nilalang kundi galit sa sariling pagpayag na lamunin sila ng dilim. Pinilit niyang igalaw ang katawan, pilit niyang binatak ang mga paa mula sa mahahabang daliri ng mga kamay na galing sa sahig. Ramdam niya ang pagkakapunit ng balat sa tindi ng puwersa, ngunit hindi na niya inalintana ang kirot. Naramdaman niyang muli ang anting-anting na kanina inawala ng liwanag, ngayon ay parang may mumunting init na bumabalik dito. Hawak ang huling lakas, inilapit niya ito sa kanyang dibdib, pinikit ang mga mata at huminga ng malalim. Sa isip niya, muling bumalik ang tinig ng ina, hindi na baliw o basag kundi buo, malinaw at galit na galit. Hindi lahat ng sumpa ay dapat tanggapin, Andres. Isang sigaw ang bumulwak mula sa kanyang lalamunan, sabay sabog ng bugso ng mainit na liwanag mula sa anting-anting. Napaatras ang mga anino, bumitaw ang mga kamay na humihila sa kanya, at ang bata, ang halimaw na nasa harap niya, ay biglang napahinto. Isang iglap ng katahimikan. Ngunit alam ni Andres na hindi sapat ang liwanag na iyon para tuluyang pawiin ang dilim. Kaya't sa gitna ng pag-ubo at dugo na sumisirit sa kanyang labi, tinakbo niya si Lando, sinunggaban ang batok nito, at buong lakas na inalog. Lando!
Laban, sigaw niya habang ang paligid ay parang bumabagsak na bubong. Kung naririnig mo pa ako, Laban. Ngunit humisi lamang ang kapatid niya, at mula sa kanyang bibig ay dumaloy ang itim na likido, bumalot sa kamay ni Andres na tila gustong pasukin ang kanyang balat. Ngunit hindi niya binitiwan ang pagkakahawak. Muling kumislap ang anting-anting, at ang liwanag nito'y kumalat mula sa dibdib ni Andres papunta kay Lando. Sa isang iglap, sumabog ang malakas na putok ng hangin na parang may pumutok na kahon ng kandila. Kasabay nito, umalingaw ang malutong na sigaw ng bata, hindi na tinig ng bata kundi parang libu-libong tinig ng kaluluwang binabawi ang kanilang katawan. Nagsimulang magbago ang anyo nito, unti-unting natutunaw ang balat, bumabalik sa hugis ng napakaliit na batang wala ng ulirat. Ang mga ugat na itim ay umurong, lumubog sa lupa na parang binabalik sa ilalim kung saan ito dapat manatili. Ngunit hindi iyon ang wakas na inaasahan ni Andres. Habang yakap-yakap niya si Lando na ngayon ilupaypay at humihingal, napansin niya na ang kapatid niya ay nakatitig lamang sa kanya, hindi na pula ang mga mata, ngunit walang laman ang tingin. Parang iniwanan na ng kaluluwa. Kuya, mahina ang tinig ni Lando. Salamat ti, at bago pa man makasagot si Andres, biglang humigpit ang kapit ng mga kamay ni Lando sa braso niya, masyadong mahigpit, hindi normal. Nang ibaba niya ang tingin, nakita niya ang mga kuko ni Lando na naging maitim, mahaba, at matalim, parang kuko ng nilalang na kanina lang ay pinipilit nilang talunin. Isang maikling halakhak ang lumabas sa bibig ni Lando. Kuya, kami na ngayon, sabay bagsak ng kisame ng kamalig na tila gumuho kasama ang sigaw ng libu-libong kaluluwa. Nabalot ang lahat ng usok, alikabok, at pulang liwanag na waring bumabalot kay Andres. Isang sulyap ng mga matang pula, at ang malamig na tinig na sinundan siya sa lahat ng sulok ng dilim, ngayon inasa mismong katawan na ng kanyang kapatid. Sa huling sandali bago siya lamunin ng dilim, alam niyang nagtagumpay man siya sa paglaban, natalo pa rin siya sa huli. Dahil ang pinakaiiwasan niyang mawala ay siya mismong naging halimaw na bumabalot sa lahat. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Andres, lalaban ka pa ba o tatanggapin mo ang sumpa para mabuhay? Sa tingin mo, may pag-asa pa ba siyang makawala? Ano ang gagawin mo kung ikaw si Andres? Papatayin mo ba ang sarili mong kapatid? Nang bumagsak ang kisame ng kamalig, kasabay nito ang pagbagsak ng lahat ng bigat sa balikat ni Andres, hindi lang ang bigat ng sira-sirang kahoy o ang alikabok na bumalot sa hangin, kundi ang bigat ng katotohanang hindi na niya magigising ang kapatid niya mula sa sumpang bumalot dito. Hawak pa rin niya si Lando nang huminto ang alikabok at usok. Ngunit ang kamay nito'y nananatiling mahigpit na nakakapit sa braso niya, mahaba pa rin ang mga kuko, malamig at matalim na parang bakal. Napalunok siya, pilit isiniksik sa isip na baka sakaling nagkakamali lang siya, baka sakaling buhay pa si Lando at kaya pa itong ibalik. Ngunit sa bawat segundo na dumadaan, unti-unti niyang naririnig ang mabagal at malalim na hinga ng kapatid niya, hindi na katulad ng tao, kundi parang hayop na natutulog at hinihintay ang susunod na paggising. Maingat niyang inihiga si Lando sa gitna ng mga durog na kawayan at yero. Pinagmamasdan niya ang mukha nito, tila ba may bahid pa rin ang dating Lando, maputla, payapa ang itsura, parang natutulog lang. Ngunit hindi niya kayang ipikit ang mga mata ng kapatid. Bukas iyon, dilat, at bagamat wala na ang pulang liwanag, may lalim ang titig nito na parang may ibang nagmamasid mula sa loob. Umangat ang kamay ni Andres para ipikit sana ang mga mata ni Lando, pero bago pa niya magawa, gumalaw ang bibig nito, isang maikli at basag na tunog na parang pagsinghot ng malamig na hangin. Napaurong siya, halos mabitiwan ang anting-anting na kumikislap pa rin sa kanyang liig, bagamat mahina na ang ilaw nito. Huminga siya ng malalim, pilit na hinahanap ang dating lakas na kanina iginamit niyang ipaglaban si Lando. Ngunit ngayong mag-isa na siya, pakiramdam niya ay bumalik lahat ng lamig at bigat ng ulan sa kanyang katawan. Sa isang sulok ng natitirang dingding, nakita niya ang bata, wala na ang pulang mata, tulog na muli. Para lang itong karaniwang batang lalaki na ni hindi mo iisipin na kanina lang ay sinapian ng libu-libong galit at gutom na espiritu. Dahan-dahan siyang gumapang papalapit, tinapik ang pisngi nito. Walang reaksyon. Buhay pa ito, humihinga, ngunit mahina. Isinuksok niya sa tabi nito ang punit na kumot na natagpuan niya sa sulok,
pinunasan ang noo nito na basang-basa ng pawis at putik. Sa labas, tumila na ang ulan. Ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa ingay ng ulan at halakhak kanina. Naririnig niya ang unti-unting pagbagsak ng mga natitirang yero at bubong, ngunit sa loob niya, parang binabayo pa rin ng kung ano-anong tinig ang kanyang tenga. Mga boses ng ina niya, boses ni Lando noong bata pa sila, mga tawa nila habang nagpapalipad ng saranggola sa likod bahay noon, lahat iyon, parang panunukso na lang ngayon, alaala na hindi na muling mababalikan. Inalalayan niya ang bata sa kanyang likod, isinukbit ito kahit mabigat at basang-basa pa ang suot niya. Lumapit siya kay Lando, tinignan itong muli, inabot ang mukha nito na parabang sinusubukang tandaan ang lahat ng detalye, ang hugis ng labi, ang maliit na peklat sa kilay na nakuha nito noong nahulog mula sa puno ng mangga. Pilit niyang kinulong sa isip ang imahe ng kapatid niya na buhay pa, bago pa bumalot ang dilim. Kinuha niya ang itak na kanina inawala, ngayon ay nakasuksok na muli sa ilalim ng mga kalat. Isinuksok niya ito sa kanyang baywang, tanda ng panata na kung sakaling bumalik si Lando, hindi na bilang tao, kundi bilang kung anuman ang nilalang na bumalot sa kanya, handa siyang tapusin ito. Kahit masakit, kahit baliw ang mag-isip, alam niyang walang ibang gagawa noon kundi siya lang. Dahan-dahan siyang lumabas ng sirasirang kamali. Ang gabi ay humupa na, ngunit ang kalangitan ay nanatiling makapal ang ulap, para bang itinago ang buwan para huwag makita ang lahat ng nangyari. Sa paligid, naririnig niya ang tahimik na kaluskos ng mga dahon, ang tunog ng mga sanga na bumabalik sa dati nilang anyo, matapos ang mabigat na bagyo. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nararamdaman pa rin niya ang mga matang nakamasid, hindi man niya makita, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Pagdating niya sa bukana ng bakuran, saglit siyang lumingon. Ang kamalig, bagamat halos kalahati na lang ang natitira, ay nanatiling nakatayo, tila babantay ng mga lihim na hindi niya kayang ibunyag. Minsan, gusto niyang sunugin na lang iyon, tapusin na ang lahat ng bakas ng sumpa. Ngunit alam niya na kahit sunugin niya ang kahoy at kawayan, ang ugat nito ay buhay, nakatanim sa ilalim, kasabay ng mga lihim na hindi mamamatay. Kaya't sa halip na sunugin, inukit niya ang anting-anting sa pintuan, iniwan itong nakasabit para kahit papaano, may bakas ng liwanag na magbabantay kung sakaling bumalik ang dilim. Habang naglalakad siya pauwi, pasan ang bata, ramdam niya ang bigat ng lupa sa bawat hakbang. Hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag sa mga tao sa baryo kung ano ang nangyari. Hindi niya rin alam kung tatanggapin pa siya, o kung hindi siya kakasuhan ng mga tanod na hindi niya matutumbasan ang nangyaring kaguluhan. Ngunit ang pinakamabigat sa lahat, alam niyang ang sumpa ay hindi pa tapos. Sa bawat tahimik na kaluskos, sa bawat ihip ng malamig na hangin, naririnig niya ang boses ni Lando, hindi na ang tinig ng kapatid niya kundi ang malamig at putol-putol na bulong na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Babalik ako. Kuya, babalik kami nang marating niya ang gilid ng kalsada kung saan naghihintay ang matandang kabayo na gamit nila noon, ipinatong niya ang bata sa lumang kariton. Pinunasan niya ang dugo at putik sa kanyang mga kamay gamit ang basang tela na halos hindi na rin kayang sumipsip ng bagong luha. Isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan, saka siya napatingin sa madilim na kagubatan sa kanyang likod. Wala siyang nakita, ngunit ramdam niya, hindi siya nag-iisa. Hindi na siya kailanman magiging mag-isa. Habang tinutulak niya ang kariton pauwi, paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili kung tama ba ang nagawa niya, kung maililigtas niya pa ba ang batang ito na parang bagong binigay sa kanya bilang kabayaran sa lahat ng nawala. O baka naman isa rin itong bitag, isa pang paalala na hindi natatapos ang sumpa, kundi namamana at muling bumabalik. Ngunit sa ngayon, alam niya, kailangan niya lang huminga, kailangan niya lang magpatuloy. Dahil kung titigil siya, tiyak na tatapusin siya ng dilim na iyon na wala nang balak umalis. Ano sa tingin niyo ang mangyayari kay Andres? Mapapalayan niya kaya ang kapatid niya balang araw, o magiging isa na rin ba siyang bahagi ng sumpa? I-comment niyo kung ano ang gagawin ninyo kung kayo si Andres, tatakbo ba kayo palayo o lalaban hanggang sa huling patak ng dugo? Gusto niyo pa bang marinig ang kasunod na kwento? I-type niyo kung gusto niyo ng part 2, dahil minsan, ang akala nating tapos na doon pa lang pala nagsisimula.